Okay, isang napakagandang araw mga Kapanda riders dyan, ano? So, kaya ka siguro nandito dahil gusto mong malaman kung saan yung pinaka-office ng Food Panda dito sa Metro Manila, ano? So, eto, isa to sa account ng isang Food Panda rider kung saan nagkaroon ng problema, ano? Dahil sa hindi siya nakakatanggap ng COD. So, tingnan mo yung kanyang wallet, ano? So, 11,536 yung laman ng kanyang wallet, ano, sa kanyang apps. So, ibig sabihin, positive po yan. Pera niya po yan na naipon dahil hindi siya nagkaroon ng COD. So, hindi niya nakukuha yung kanyang sahod sa pagdi-deliver kay Foodpanda. So, umabot ng 11,536. So, hinanap natin to ang opisina ni Foodpanda. Okay, so sinearch natin, no, sa Google. Nalaman natin na sa Ayala ito, no, sa may Jaka Building. Pero nung pinuntahan natin nun, ano, wala pala doon. So nag-move na sila dito sa may BGC, ano, sa Taguig. So ito yung sa may Milestone, ano. So lagay ko na lang yung address diyan, type ko na lang lalabas, no. 16F Milestone at the 5th Avenue sa BGC. So pinuntahan natin. So tas samahan niyo ako mga Kapanda, no. So ayan. Malapit na tayo, no, or nasa BGC na tayo mismo. Yung nagmumotor tayo diyan. Okay, so alam naman natin na pag nag-apply tayo kay Foodpanda ay through online lang. So na-hired tayo via online. Then pag isa na tayong rider, pag nagkakaroon tayo ng mga concern, ay may rider support tayo na nilalapitan or nag-email tayo or ginagawa natin ng ticket doon sa ating app. So, nagre-reply naman sila, resolve na daw yung case natin. Kaso, every time na nag-deliver tayo, same pa rin, ano? So, COD, wala. Puro paid online pa rin yung pumapasok. So, eto, nakarating na ako dito sa may Milestone at the 5th, ano? So, ito yung pinaka-office nila. Nandun sa 16th floor, ano? So, tanong tayo dito. Titingnan natin kung anong magagawa natin dito, ano, mga kapan. So, bilang isang rider, medyo malaki na rin po yung amount na yun, ano? So, 11,000. Malaking bagay na po yun para sa atin. So, kaya pinunta na natin dito. Actually, na-vlog na to sa previous vlog natin. Pumunta tayo sa Rider Caravan dahil doon tayo pwedeng mag-raise ng concern. So, hindi tayo nakapasok dahil sobrang dami, ano, doon sa may Fascia de Manila, no, sa may Pasay. So, hanap na tayo dito. So, dito nakausap natin si Sir. Bali, hinahanapan tayo ng appointment. So, dito pala mga Kapanda, pag pumunta ka, kailangan may appointment ka. So, hindi ka basta-basta pumunta dito na walang appointment. So, kailangan merong email sa si Panda na pinapunta ka on that date, no? Or hindi ka nila dito ma-entertain. Okay, ano? So, dahil malayo pa pinanggalingan natin, ano? So, nakiusap na lang tayo dun sa information, ano? So, kwento ko na lang sa inyo. So, mga 9 AM, dumating tayo, then hindi tayo makapasok. So, dahil wala tayong appointment, may nakausap tayo dun sa information, ano, na sabi ko sa kanya kung pwedeng maipabot na lang dun sa office, ano, ang ating concern. So, kinuha naman ni Sir dun sa information yung ating mga details, gaya ng pangalan at the same time yung ID number natin. Then, pinicturean niya, kinausap niya dun ng isa sa mga nasa office ng Foodpanda. So, try daw after lunch, ano, balik tayo, baka pwede tayo makausap. So, nag-lunch tayo, naganap tayo ng parking. Okay, so, in short, nabigo tayo, hindi natin nakausap ng direkta, no, yung sa office. So, dito, bali, nag-decide na lang ako na umuwi na ako, mga Kapanda. So, kanina, nung lunchtime, nandun tayo, meron din tayong nakausap na nag-break time na kung pwede, ano, no, bibigyan tayo ng i-release yung concern natin dahil isa rin siya sa mga empleyado. So, salamat sa iyo, sir, no, hindi man kita kilala, pero pinicturean mo yung pangalan ko tsaka ID number ko, then sabi nyo
i-raise nyo yung concern sa department na yun dahil nasa kabilang department siya. So, Panda employee din siya, naka-ID. Nung nag-lunch break, doon tayo nakiusap. So, sabi niya sa atin, titingnan niya kung anong kanyang magagawa. So, thank you so much, sir. Maraming salamat po sa tulong niyo. Okay, so good news. Nung nandito na tayo sa area ng Las Piñas, may tumawag sa atin na taga Food Panda office, no? So, sabi niya, resolve na daw yung problem ko. Then, try ko daw magbiyahe, pagdating kung papasukan na ako ng COD, para makuha na natin yung ating sahod. So, yun nga, pagdating ko dito sa area ko, so, kumuha ako ng schedule, nakapagbiyahe ako, then, ayun, pinasukan na ako ng cash, or yung COD, So, yung mga order ng customer sa atin na cash, na pupunta na sa atin, then automatic magbabawas na dun sa wallet natin na 11,000. So, bababa po yan. Halimbawa, nagbayad ang customer natin ng 1K. So, magiging 10,000 na lang po yung cash wallet ko. So, dito, ayan papaliwanag sa yan. So, titingnan natin, check natin yung wallet natin. So, naging 8.6 na lang po siya, dahil nakailang biyahe na tayo. So, bawat biyahe natin, nababawasan yan. Okay, so sana magkaroon pa ng option, na yung sahod mo, pwede mong i-transfer doon sa GCash mo, Sana ma-improve pa ni Food Panda, Kasi, ang hirap pag halimbawang ganyan na ipon dahil hindi ka nagkaroon ng COD sa mga delivery mo. So, hindi mo makukuha. So, dito, gabi na, naabot na ako ng gabi. So, check natin kung magkano na lang ulit yung natira. So, 5.7 na lang, 5.799. So, paunti-unting nababawasan. So, okay na rin yan dahil mga ilang days pa, magiging 0-0 na yan. So, makukuha na rin natin. Okay, so I hope na nakatulong to, sa kapwa natin mga rider dyan. Yung ating concern, Then, kung meron kayong mga tanong, comment na lang kayo sa baba, Then, sasagutin natin yan. Okay, sa mga gusto mag-apply kay Food Panda, gamitin niyo po yung referral link ko, nasa comment section. So, marami na pong nakapasa doon gamit yung link na.